Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Father God, once again, we thank you that you are our faithful God. You are our healer God. You are our great God into our life. And Lord, once again, we ask your presence to each and every one, that whatever the word that we speak, oh Lord, we will receive it and we will apply it in our life. And let the Holy Spirit guide us so we have a power to do your will in our life. In Jesus' name, we proclaim and we declare that no work of evil shall prosper in our life, but we are always victory upon victory, because you are our God, who is our God, victory in our life. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. So, ayan, magandang gabi po sa ating lahat, and God is so good to each and everyone. Amen. So, pag-uusapan po natin ngayong gabi is all about feelings. Amen. Ano ang feelings niyo ngayon? In love! Hallelujah. Praise the Lord. So, it's all about feelings. So, sometimes, may feeling po tayo na blessed. Sometimes, feeling in love po tayo, kinikilig. Wow! Naman sana all. So, sometimes, feeling maganda po tayo, may mga feeling guwapo. Yan ang everyday. Amen. So, mas maganda yung feeling in love everyday para kay Lord. Amen. So, Yes, Lord. sometimes, feeling na mabait po tayo, and sometimes, feeling filled with the Holy Spirit po tayo. But, praise the Lord, kasi ang salita ngayong gabi ay tuturuan po tayo kung paano tayo magiging hindi feeling okay, or magiging hindi feeling mabuti sa ating buhay, kasi ito po ay napaka-dangerous sa ating buhay. It may put us in danger, or we will put others in danger. Kaya praise the Lord, tuturuan po tayo ng Panginoon ngayon. Kagaya dito sa Luke 18, verse 11 to 12, na sabi dito, the Pharisee stood apart by himself and prayed, I thank you, God, that I am not greedy, dishonest, or an adulterous like everybody else. So I thank you that I am not like that tax collector over there. I fast 2 days a week, and I give you 1/10 of all my income. Amen? So, tinuturuan po tayo ng Panginoon dito na hindi po tayo kagaya dito na Pharisees na tinataas niya ang kanilang sarili na feeling niya, siya po ay mabuti, feeling close sa Panginoon. Amen? So, Amen. akala niya siya po ay kalugod-lugod sa Panginoon, kinukumpara niya ang kanyang sarili sa iba. Sabi niya dito, I fast 2 days a week. I give my tithes and offering. Amen? Mayroon ba katao yan? And I am not greedy. I am honest. I am not adulterous. Puro I yung sinasabi. Alam po natin na kapag puro I ang ating sinasabi, itinataas po natin ang sarili po natin. So, may ganito ba tayong ugali? Amen. So, tayo na po ang makakasagot niya. Be honest po tayo sa ating mga sarili. Kasi, aaminin ko po talaga, mayroon din po akong ugali na ganito. But praise the Lord, kasi, lalo na noon, pag nakakakita ako ng may partner, na may asawa, parang feeling ko, malaki ang kasalanan nila. Feeling ko na mas mabuti ako kaysa sa kanila, pero hindi po yun ang tinuturo ng Panginoon sa ating buhay, kundi yung karakter ng Panginoon ay mapagpakumbaba at maunawain siya. Lalo-lalo na kung tayo po, sinusurrender po natin ang kasalanan po natin sa Kanya. Amen? Kaya, ngayon na tayo po ay anak ng Panginoon, ay huwag po natin ikumpara, huwag po natin isipin na tayo po ay righteous sa ibang tao, kundi ipakita po natin yung pagmamahal ng Panginoon na natanggap po natin sa kanila. Amen? Kasi mas kailangan nila
dahil hindi po nila naunawaan yung pagmamahal ng Panginoon na kagaya din natin sila noon. Di ba? Hindi po natin alam na nagkakasala po tayo, but praise God because alam ng Panginoon yung puso po natin, sinusubaybayan niya tayo through the power of the Holy Spirit. Amen? Kaya praise the Lord at nandito po tayo para pag-aralan ang salita ng Panginoon at magiging isa po tayo na way para hilahin po sila para makakilala sa Panginoon. Amen? Amen. So praise the Lord. So kung pride po ang ating pinapakita, hindi po yun ang character ng Panginoon. Ang character ng Panginoon ay humble at maunawain. Di ba? Sabi niya doon sa Matthew 11:28 verse 29, sabi niya, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Amen? Di ba? Sabi ng Panginoon, "Come to me. Kung ikaw ay nabibigatan, come to me, and I will give you rest." Amen. Di po ba? So, kahit gaano tayo makasalanan, gaano man po yung kabigat ng ating mga pinagdadaanan, but Lord is still telling to us na, "Come to me, and I will give you rest. I am gentle." Di ba? Gaan ng Panginoon sa atin. Sobra yung pagmamahal po niya sa atin na kahit gaano tayo kadumi. But if we surrender our life to Him, "Come to me, and I will give you rest." Di po ba? Nakanta po natin kanina, God is my healer. God is my deliverer. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. He is so humble. Yes, He is. Yes, He is. Sabi nila natin kanina, amen. True, na He is humble and gentle to us. Amen? Hindi po natin nararamdaman yun. But Lord, pag inopen natin ang ating puso, we will really feel it in our life. Di po ba? So yan, kahit minsan, hindi lang po talaga minsan, madalas na pinapangunahan po natin ang Panginoon. Kasi akala po natin or feeling po natin, tayo po ay tama, but still, He is there, humble to accept our cry, to listen to our cry. Amen? Kahit inuutusan natin sa ating mga pananalangin, but He is still there, ready to listen to us. Di po ba? So, i-open po natin ang ating puso sa Panginoon na kahit anong dumi, ano yung ugali po natin, but we surrender to our God and He will ready to accept us and He will lead us kung ano yung design niya sa ating buhay. Amen? So, ayan, He is ready to comfort us. Amen? So, ayan, napakabuti ng Panginoon na kahit din po ako minsan, ako po ay nagko-complain sa Panginoon, ako po ay pinapaunahan ko ang Panginoon, sharing my experience, nakakahiyaman, pero ito na tayo, kailangan po natin i-share ang kabutihan ng Panginoon. So, yun, kailangan ko kasi yung malaking pera. So, feeling ko, I'm blessed. Feeling ko I'm blessed. So, sabi ko sa Panginoon, Lord, help me na tulungan ang aking pamilya. Siyempre, alam po natin na mataas yung sa sweldo po natin dito. So, I have, nasasabi ko na may pera, pero kasi sumusweldo naman po tayo. So, sabi ko, Lord, since na gusto kong ma-bless, and wala na akong part-time, andito na ako lagi, and sabi ko, Lord, I want you to bless my family para na-provide po namin kung ano yung kailangan po namin sa malaking halaga na yon. But it is your will, yun yung sabi ko sa Panginoon. Pero alam niyo ba, kanina, nung umagahan niya, ay grabe yung
atake ng kaaway. So, hanggang sa nagbangayan na po kami sa kausap ko, hindi na po namin alam yung aming sinasabi hanggang yung kaaway na ang nasisiyahan. But I really cried to the Lord. Sabi ng umaga-umaga yun sa atin dito kasi kagabi nag-pray ako na gano'n yung ano. So, mabuti yung feeling ko noon. So, pag unang umaga yun, very bad na. Very bad na. So, sabi ko, Lord, ano ba ang purpose mo sa akin? Ayaw ko na po na nag-worship ako sa iyo. Ayaw ko na nag-serve sa iyo kung ang mga tao or yung kausap ko ay nakikita nila na hindi maganda yung nasasaktan sila dahil sa aking pag-worship. So, kung ano man po ang purpose mo para sa akin, bigyan mo ako ng word. And the word for the Lord na nililiman po sa atin is depend on Him. Amen? So, nasisiyahan po ako kahapon kasi parang tuloy din ito kahapon. So, praise the Lord. Sabi niya, depend on Him, depend on me. My word is your strength. And huwag kang panghihinaan ng loob. Magpatuloy ka. Sabi niya, so, sobra yung iyak ko noon, but totoo nga po na pag tayo sinusurrender po natin yung problema po natin. Hindi po natin maintindihan, but if we surrender to the Lord, God will give us His word and His promises para may way po tayo na magiging malakas muli, na dumipende sa Kanya. Amen? So, kahit marami po tayong investment na ating sa buhay, tumaas ang ating possession, marami tayong mga pera, kung hindi po tayo dumidepende sa salita ng Panginoon, maniwala lahat ang mga yan. Amen? Kaya praise the Lord sa word niya na kailangan po natin dumipende sa Kanya in times of joy and in times of problem. Amen? So, kahit marami man tayong naakumpay sa buhay, kailangan pa rin natin ang Panginoon. Amen? Di ba? Sabi ni Brother Flores kahapon, saan ka ba nakadepende? So, nare-remind po tayo na we will always depend to the Lord. Amen? So, sabi nga doon sa John 15:5, apart from you, we are nothing. So, kung wala ang Panginoon sa atin, we are nothing po talaga. Wala tayong halaga. Kaya lalahanin po natin na God is the source of everything. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, mapapagod at mapapagod tayo. Amen? Kasi ang kakayahan na mayroon po tayo ay galing po yan sa Panginoon. Amen? So, hindi ko man po alam ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin ay may pinagdadaanan na financially or anumang klaseng problema, yung sakit sa pamilya, but Lord God is with us. Amen? Sabi niya na let us continue to depend on God's wisdom, not on our wisdom. Amen? Kasi ang promise ng Panginoon ay totoo, hindi sinungaling ang Panginoon. Sabi niya doon sa Psalm 146:5-6, happy are those who have the God of Jacob to help them and who depend on the Lord their God. He always keep His promises. Amen? So praise the Lord. Happy are those who believe to the God of Jacob, to the God of Abraham. Di po ba? Because of the faithfulness of Abraham, ngayon, i-experience na natin yung promise ng Panginoon dahil sa faithfulness niya kay Abraham. Kaya ganoon din po tayo dahil tinawag po tayo ng Panginoon dahil sa faithfulness po natin sa Panginoon, generation to generation, we are nakukontinue yung promise ng Panginoon. It is alive. Amen? Naniniwala po ba kayo na it is alive? The promise of God is alive in our life. Amen. Amen. So, praise the Lord. So, hindi po lahat ng pagkakataon ay tayo po ay tama. Hindi po
po ba minsan pag tayo po ay nag-solve ng problem, nadadagdagan pa. Minsan, it will put us into debt. So, huwag po tayong padagdesisyon sa ating buhay. Lalo na tayo ay mga anak ng Diyos, hindi na emotion, feelings, or kapitbahay ang ating pinapakinggan, kundi ang salita ng Panginoon. Amen? Amen. Kasi sabi, don't trust your feelings, don't decide based on feelings or emotion, excitement, don't promise when you are happy, don't reply when you are angry, don't decide when you are sad, kasi lahat ng ito ay hindi stable. Hindi po yung stable, but God presence, God word is stable. Amen? Dahil ang Diyos na likha ng langit at lupa ay hindi pa bago-bago. Amen? So He is the same yesterday, today, and forever. Amen? So, hallelujah, praise the Lord. So sabi pa dito, He remind us that His word is our strength. Amen? He is the same yesterday and forever. So, His word is our strength. So, saliksikin po natin ang ating sarili. Kumusta po ba ang ating pananalamin sa Panginoon? Tayo po ay nakikipag-usap sa Panginoon na kahit ba nasa CR po tayo, nag-iispondya, pinuhugasan ang puwet ng alaga po natin, nakikipag-usap ba tayo sa Panginoon? Or tayo po ay nagagalit sa ating akulitan ng ating mga alaga? Amen? But reality, totoo po yun na tayo po ay nagagalit, naiinis sa ating mga alaga, napapasigaw po tayo, pero pag tayo po ay nananalangin, nare-remind po tayo sa salita ng Diyos. Tayo po ay nagsusorry, tayo po ay nagre-repent, kasi pinapaalalahanan ng nire-remind po tayo ng Panginoon na ang kanyang salita ay ang ating kalakasan. Amen? Kaya huwag po natin kaligtaan na makipag-devotion sa Kanya. Basic lang ang mga ito, pati yung pakikipag-prayer, pakikipag-usap po natin sa Panginoon. Pero napaka-powerful po ito na palakasin ang ating puso, ang ating isip, napaka-powerful po ito na i-encourage tayo at i-motivate, i-inspire ang ating buhay para magpatuloy po tayo na kahit anuman po ang problema na dumarating po sa atin, kayang-kaya po natin yun dahil ang Panginoon ay nasa atin. Amen? So huwag po natin isipin na lagi po tayong malakas physically, kaya tayo po ay nagmumultitask na dumiskarte sa mundong ito. Amen? Ang ating kalakasan ay limited, but the Lord's strength is unlimited. Amen? And it is always available to each and everyone. Amen? So, available ang salita ng Panginoon, ang lakas ng Panginoon sa ating lahat. Wala pong naiiwan, depende lang po sa atin kung paano natin tatanggapin. Di ba ba? Amen. Amen. So, praise the Lord. So, sabi niya dito sa Isaiah 40, verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. You will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. You will walk and not be faint. Amen? So, yun nga yung sinabi ko kanina na may sakit man tayo, uugod-ugod man tayo, but the Word of God will renew our strength. Amen? Na wala po tayong worries, wala po tayong alalahanin sa ating buhay kasi natanggal na ang puso at isip natin sa salita ng Panginoon. And we are like an eagle to fly high to pursue the Word of God. Amen? Kasi naniniwala po tayo na ang kalakasan natin ay hindi po stable po yan. But the strength of God ay stable. Ito po ay alive na alive
sa ating buhay. Amen? So, praise the Lord. So, kagaya ng ginagawa ko to, pinagbuloy-bulayan ko, ay masakit talaga yung mata ko, grabe, para mabibitak yung ulo ko kasi after exam po namin yun. But praise the Lord dahil sa pagbubulay-bulay ko po na ito, ay natanggal yung sakit ng mata ko tapos hindi na po ako inantok, and praise the Lord at matapos po ito. Kaya nga, God is our strength and God is our healer. God is our greater God. Amen? So, nasisiyahan po ako kanina dahil yung awit na inawit po natin ngayon is related to our topic. So, hindi po kami nag-usap kay Sis Lisa, kaya ang bait ng Holy Spirit sa atin. Amen? So, praise the Lord. God is our God. God, greater God. Kanina. Amen? So, our stronger God and our deliverer. Amen? Amen. Praise the Lord. So, ayan. So, patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Unahin natin na makinig, na kahit wala po tayong naiintindihan, but naniniwala po talaga ako na if we will continue to hearing by hearing the Word of God, na kahit isang word lang yung naiintindihan mo, it will break your life. It will change your life. Di po ba? Kasi ang salita ng Panginoon ay buhay na buhay. Amen? The Word of God is God. Yun yung sabi sa John 1:1. Kaya napaka halaga ang salita ng Panginoon sa ating buhay, lalo-lalo na sa ating mga mananampalataya, because the Word of God is alive. Alive sa atin. It will change our life. Amen? Amen. Praise Jesus. So, sabi niya na, number 3, be still. Manatili po tayo na maglingkod at magpuri sa Panginoon. Napakahalaga ang pananatili natin sa paglilingkod sa Diyos. Up and down man ang ating pagpupuri sa Panginoon, pero huwag po natin kalimutan ang Panginoon dahil never po tayo kinalimutan ng Panginoon. God is faithful to us. Amen? Amen. So the enemy will attack us left and right, back and front. But kahit na pa wala po tayong ginagawa, may enemy na umaatake po sa atin. So how much more na may ginagawa po tayo, aatakihin po talaga tayo ng enemy, but the Lord says that we have to depend on Him because God will fight for us. Diba yung Exodus 14:14, na the Lord will fight for you. You need only to be still. So, kahit para ito sa mga Israelite, pero yung principle na natututunan po natin dito, we can apply it in our life. Amen? Amen? So, the Lord will fight for us. Patuloy lang po tayo na humingi o lumipende sa ating Panginoon. Criticize man tayo, i-judge nila tayo, God will fight for us. Huwag lang po tayo mag-stop, kundi tuloy lang ang laban. Amen? So if God is for us, who is against us? Amen! Praise the Lord! Romans 8:31. Amen? Galing-galang talaga ng ilawag po natin kanina. Hallelujah! So lagi lang po tayong handa. Amen? Laging handa dahil ang enemy ay laging handa din. Kaya magiging handa din po tayo. Ang ating Panginoon ay victory. Kaya magiging victory din po tayo kung ano man po ang atake ng kaaway. Amen? So, hallelujah. So, ang atake ng kaaway, it may gagamitin niya ang ating pamilya, ang ating kaibigan, kahit dito sa church. But, sabi niya dito, it may either gamitin ang kaibigan, family, employer, churchmate mo to kill and destroy our faith, but let us depend on God alone. Amen? God alone. Let His word is our strength, and
let us be still. Sabi niya doon sa Psalm 62:5-7, I depend on God alone. I put my hope in Him. He alone protects and saves me. He is my defender and shall never defeated. My salvation and honor depend on God. He is my strong protector. He is my shelter. Amen? Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon na totoo po na He is our strength, He is our hope, He is our defender, He is our protector, He is our tower. Di ba? In our lives. So sabihin mo sa sarili mo na God is my hope. God is my hope. Amen. I will not be shaken. I will Amen. not be shaken. Amen. Sabay-sabay man ang problema sa nadadalasan natin, we will not be shaken. Amen? I hope na God is with us. He will protect us, He will defend us, He will save us. Di ba yung Isaiah 43 verse 2 na dumaan man kami sa apoy, hindi kami masusunog. Dumaan man po kami sa alon, hindi po kami malulunod. Dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? So kami po, Panginoon ay hindi po tayo pababayaan kahit kailanman. Kung tayo po ay laging dumidepende sa Kanya, laging ang ating kalakasan ay ang Kanyang salita. Amen? So praise the Lord. Tayo po ay manatili sa paglilingkod sa Kanya dahil siya lamang po ang makakapagbigay ng pag-asa sa ating buhay at siya lang po ang makakapagbigay ng kung ano man po ang kailangan po natin sa aming buhay. Amen? So let us put a dependence on God's presence. Magiging magutom po tayo sa Kanyang pagmamahal and righteousness. Ipag-intimate relationship tayo po sa Kanya through prayer and worship. And let us always rely on His power and glory. Surrender our whole being to Him and magiging thankfulness, grateful po tayo sa Kanya. And magiging grateful po tayo sa Kanya. Unconditional love. Dahil sa mga ito, magiging passionate po tayo sa paglilingkod po sa Kanya. Amen? So, praise the Lord na ano ba po feelings po natin, ano ang nararamdaman po natin, but God is with us to lift up our faith unto Him. Amen? So, praise the Lord. Ito lamang po. At I hope na may natutunan po tayo sa gawin ito. Amen. Manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Father in heaven, holy be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Once again, maraming salamat sa napaka-powerful na salita mo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa na tunay nga po, O Lord, na Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kailangan po namin pagdependihan, O Lord, dahil yung salita mo, O Lord, ay nagbibigay ng kalakasan sa aming buhay, na kahit anuman po, O Lord, ang problema na dadanasan po namin, Lord, your promise is truth in our life. Kaya Lord, patuloy mo po kami palakasin. You protect us, O Lord, and continue to comfort our life, Lord, at ipakita mo, O God, kung ano, O Lord, ang totoong design mo po sa amin para ito po, Lord, ang aming pagsukusan sa aming buhay na maging tunay, O Lord, ang aming katawan ay templo ng inyong banal na Espiritu, hindi templo ng kaaway, but it is your temple in the mighty name of Jesus. We cancel, O Lord, the work of enemy in our life, but the sword of your word, the armor of God is with us, O Lord. Continue to help us, O Lord, whatever, every time we read, we hear your word, Lord, ipaunawa mo ito, para ito po ay maunawaan po namin, ayon sa gusto mo, maintindihan po namin, at mai-apply po namin ito sa aming buhay, ayon din sa kagustuhan mo in the mighty name of Jesus, na
ang aming puso, nawiwi ang magiging puso katulad ni Jesus Christ. The way we act, the way we speak, O Lord, it will be like Jesus Christ character in the mighty name of Jesus. So Lord, you continue to protect us and continue to speak to each and everyone in the mighty name of Jesus. Even, O Lord, we pray na kahit ano man, O Lord, ang aming pinagdadaanan, Lord, we pray that you heal us, O Lord, according to your presence, according to your love, O God. Deliver us, O Lord. Kung ano man, O Lord, ang aming pinagdadaanan, O Lord, your blood will set us free into our life. So we are free to serve you. We have joy, peace, we have love to serve you and to continue to fulfill our purpose in this word in the mighty name of Jesus. Patuloy mo po kaming turuan na hindi po kami magiging taga-start lang, kundi kami po, O Lord, ay we will finish the race na pinagkaloob mo po sa amin. At habang tinatapos po namin ito, Lord, patuloy mo po kaming turuan na na makilala ka kagaya ng libro na kahit sa kamatayan po niya, he desire to know more about you. So Lord, we want to know you more also in our lives. So break all the negative things in our life and put the lovingly words in our life in Jesus' name. We declare, O Lord, that everything we do, it will always victory upon victory because we claim that we are your charge in our life. Lahat ng aming gagawin, O Lord, ito po ay naka-inline sa iyo. Kung ano man, O Lord, ang hindi naka-inline, burn it through the power of the Holy Spirit in Jesus' name. So Lord, we declare that continue to fill us with the power of the Holy Spirit and continue that the light that you have given to us will be arise. Mag-leading din po kami sa kahit saan po kami naroon in Jesus' name. Hallelujah. Yes, Lord, we thank you. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for the life of your sister, oh God. Lord, thank you for the life of our sister. It's, oh God, that you use, oh God, to share your words. And Lord, thank you, oh God, for everything, oh God. Lord, lalabas po kami ng gulo-gulo ng pagpapala, oh God. Lord, makauwi po kami ng safe and sound. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Jesus. Laila to, blikulam. God bless.